Lumaki si Bianca Alonso sa mundong sanay sa kumikislap na ilaw ng mamahaling restoran, sa amoy ng bagong bili na damit at sa mga usapang palaging may halong pangalan ng negosyo at estado sa buhay. Anak siya ng isang kilalang negosyante sa lungsod at mula pagkabata ay itinanim na sa kanya ang ideyang ang tagumpay ay nasusukat sa pera, posisyon at kung sino ang kaharap mo sa mesa. Maganda si Bianca, elegante kumilos, at bihasa sa pakikitungo sa mga taong kapantay niya ng estado. Hindi siya lumaki sa pagiging masama, pero lumaki siyang naniniwalang may tamang lugar ang bawat tao at hindi lahat ay bagay isama sa mundo niya. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, maagang nagigising si Adrian Morales araw-araw. Sanay ang mga kamay niya sa bigat ng hollow blocks, sa gaspang ng semento at sa init ng araw na walang pinipiling sikmurain. Mason siya sa mata ng lahat, isang ordinaryong manggagawa sa construction site na tahimik lang kung kumilos at bihirang magsalita ng walang saysay. May dignidad si Adrian kahit suot niya ang kupas na damit at laging may alikabok ang balat. Hindi siya palahingi ng pansin at mas pinipili niyang hayaang ang trabaho ang magsalita para sa kanya. Nagtagpo ang mundo nila sa isang lugar na walang pakialam sa estado ng buhay. Isang maliit na coffee shop malapit sa isang bagong tayong gusali kung saan madalas dumaan si Bianca kapag gusto niyang matag-isa. Doon unang nakita ni Bianca si Adrian, hindi bilang mason, kundi bilang lalaking tahimik na nakaupo sa sulok, may hawak na kape, at tila malalim mag-isip. Hindi marumi ang itsura niya noon, simple lang. Nagkataon na magkatabi sila sa pila at dahil may aberya ang kahera, napilitan silang maghintay ng matagal. Nagpalitan sila ng hilang salita, walang pilit, walang pakitang gilas. May kakaibang gaan sa pakiramdam ni Bianca na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa mga sumunod na araw, sinadya ni Bianca ang parehong oras at lugar. Unti-unting naging regular ang pagkikita nila. Doon niya nalaman na si Adrian ay nagtatrabaho sa itinatayong gusali sa malapit. Hindi niya ito ikinahiya. Sa katunayan, humanga pa siya sa kasipagan nito. Iba si Adrian sa mga lalaking nakilala niya na puro pangako at palabas. Si Adrian ay simple, diretso at may kakaibang katahimikan na nagbibigay ng kapanatagan. Hindi nagtagal, naging sila. Walang engrandeng ligawan, walang magagarang regalo. Ang meron lang ay mga simpleng lakad, mahabang usapan at tahimik na pag-unawa. Sa una, hindi ininda ni Bianca ang pagkakaiba nila. Sa isip niya, sapat na ang pagmamahal. Natutuwa pa siyang ikwento sa mga kaibigan niya na mason ang nobyo niya, na para bang isang kakaibang karanasan na pansamantala lang. Para kay Bianca, isa itong yugto ng buhay na nagbibigay kulay, hindi isang bagay na dapat pag-isipan ng malalim. Kay Adrian, seryoso ang lahat. Hindi niya itinuring na laro ang relasyon nila. Alam niya ang pagitan ng mundo nila, pero pinili niyang maniwala na hindi iyon hadlang kung may respeto at pagmamahal. Hindi siya nagsinungaling tungkol sa kung sino siya sa harap ng iba. Kung may nagtanong, mason siya. Kung may manghusga, tahimik lang siyang tatanggap. Hindi niya ipinipilit ang sarili niya sa mundo ni Bianca, pero umaasa siyang darating ang panahong tatanggapin siya roon. Sa simula, masaya si Bianca sa simpleng buhay na ipinakilala ni Adrian. Natuwa siya sa mga pagkaing kalye, sa tahimik na pag-upo sa gilid ng daan, at sa pakiramdam na hindi siya kailangang magpanggap. Pero habang tumatagal, unti-unting bumabalik ang tinig ng mundong kinalakihan niya. Mga kaibigan niyang nagtatanong kung hanggang kailan ang ganitong setup. Mga pamilyar na tingin ng pag-aalinlangan kapag nababanggit niya ang trabaho ni Adrian. Hindi pa lantad ang hiya, pero nagsisimula na itong sumiksik sa isip niya. May mga pagkakataong pinipigilan na ni Bianca si Adrian na sunduin siya kapag galing ito sa trabaho.
May mga lakad na hindi na niya isinasama ang lalaki. Sinasabing mas okay kung magpahinga na lang ito. Hindi pa niya sinasabi ang totoo, pero unti-unti nang nagbabago ang kilos niya. Napapansin iyon ni Adrian pero hindi niya kinu-question. Para sa kanya, sapat na ang presensya niya kapag pinapayagan. Hindi alam ni Bianca na sa likod ng katahimikan ni Adrian ay may lalim na hindi niya pinagtatanungan. Hindi niya alam na ang pagiging mason ng lalaki ay hindi buong kwento. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Isa siyang dalagang galing sa mataas na mundo at si Adrian ay isang mason na minahal niya dahil sa ugali. Sa isip niya, gaon kasimple ang lahat. Sa puntong iyon, pareho silang naniniwalang sapat ang nararamdaman nila. Si Bianca, na akala ay kaya niyang pagsamahin ang dalawang mundo nang walang kapalit. Si Adrian, na naniniwalang ang respeto ay mas mahalaga kaysa sa estado ng buhay. Hindi pa nila alam na ang simpleng simula nilang iyon ang magiging ugat ng mga salitang sasakit, ng mga desisyong pagsisisihan, at ng isang katotohanang darating sa panahong huli na para bawiin. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nagbago ang paraan ng pagtingin ni Bianca kay Adrian. Kahit hindi niya iyon agad inaamin, kahit sa sarili niya. Noong una, ipinagmamalaki pa niya ang kasimplehan ng lalaki. Pero habang mas madalas silang lumalabas sa mundong kinagisnan niya, mas lumalakas ang boses ng pag-aalinlangan sa loob niya. Kapag kasama niya ang mga kaibigan niyang sanay sa branded na damit at mamahaling sasakyan, napapansin niyang tila naiiba si Adrian. Hindi dahil sa ugali, kundi dahil sa panlabas na anyo at trabaho nito. May mga sandaling nahuhuli niya ang sarili na nag-aayos ng distansya na para bang may hindi nakikitang pader sa pagitan ng mundo nila. Nagsimula iyon sa maliliit na bagay. Kapag may lakad sila at galing si Adrian sa trabaho, sasabihin ni Bianca na magpalit muna ito ng damit o kaya ay magkita na lang sila sa loob ng mall. May mga pagkakataong tinatawagan niya ito para sabihin huwag na siyang sunduin dahil may ihahatid daw ang driver. Hindi niya sinasabi ang totoong dahilan, pero sa loob-loob niya, ayaw niyang makita ng mga kakilala niya si Adrian na may bakas ng alikabok sa balat. Para sa kanya, maliit na konsiderasyon lang iyon. Pero kay Adrian, bawat ganoong salita ay parang munting hiwa na hindi niya ipinapahalata. May isang gabi na inimbitahan si Bianca sa isang simpleng salusalo ng mga kaibigan niyang matagal na niyang hindi nakakasama. Dinala niya si Adrian kahit may alinlangan sa dibdib. Sa umpisa, maayos ang lahat. Tahimik lang si Adrian, nakikinig, magalang sumagot kapag kinakausap. Ngunit hindi nagtagal, may isang kaibigan si Bianca na nagbiro tungkol sa trabaho ni Adrian. Mababa lang ang tono pero malinaw ang laman. Sinabi nitong mabuti raw at may sariling mason si Bianca kung sakaling magpatayo siya ng bahay. May kasunod na tawa, pilit at may halong panlait. Ngumiti lang si Adrian. Sanay na siya sa ganoong biro. Ngunit si Bianca, sa halip na ipagtanggol ang lalaki, ay natawa rin. Isang maikling tawa na pilit, pero sapat para maramdaman ni Adrian ang bigat. Doon, unang may bahagyang lamat na nabuo sa pagitan nila. Hindi siya nagalit, hindi siya nagsalita, pero may kung anong humigpit sa dibdib niya. Sa gabing iyon, pauwi, tahimik silang dalawa. Si Bianca ay nag-iisip kung bakit bigla siyang nakaramdam ng hiya. Si Adrian naman ay nag-iisip kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Sa mga sumunod na araw, mas naging lantad ang pagbabago. May mga salitang binibitawan si Bianca na dati ay hindi niya kailanmang sasabihin. Kapag napag-uusapan ang kinabukasan, may tono na ng pagdududa. Nagtatanong siya kung hanggang kailan si Adrian magiging mason, kung may balak ba itong umangat. Hindi masama ang tanong sa ibabaw, pero may bigat ang paraan ng pagkakasabi. Para bang may sukatan na siyang sinusunod, at pakiramdam niya ay hindi pumapasa roon ang lalaki. Sinubukan ni Adrian ipaliwanag na masaya siya sa ginagawa niya, na ang trabaho ay hindi sungatan ng halaga ng tao. Tahimik lang siyang nagsasalita,
walang galit, walang panunumbat. Ngunit sa bawat paliwanag niya, mas lalo lamang nakikita ni Bianca ang agwat nila. Sa isip niya, ang mundo ay hindi ganoon kasimple. Sanay siya sa mga planong malinaw, sa mga taong may titulo at posisyon. Unti-unti niyang nakikita si Adrian bilang isang taong mahal niya, pero hindi niya kayang ipagmalaki sa lahat ng pagkakataon. May isang araw na nagkita sila sa isang mamahaling kafe kasama ang ilang kakilala ni Bianca. Hindi sinasadya, ngunit nahuli ni Bianca ang sarili na hindi ipinakilala si Adrian bilang nobyo, kundi bilang kaibigan lang. Tahimik na umupo si Adrian sa tabi niya. Ramdam ang pagkailang. Naririnig niya ang mga tanong, ang mga tingin, ang mga bulong-bulungan. Hindi siya bingi. Alam niya ang sinasabi ng mga mata at kilos ng mga taong nasa paligid. At higit sa lahat, alam niya ang hindi sinasabi ni Bianca. Pag-uwi nila, nagkaroon ng maikling usapan. Hindi sigawan, hindi away. Inanong ni Adrian kung nahihiya ba si Bianca sa kanya. Hindi agad sumagot ang dalaga. Tumingin siya sa bintana. Saka nagsabing, hindi iyon ang tamang salita. Pero sa katahimikan niyang iyon, malinaw na malinaw ang sagot. Doon tuluyang naramdaman ni Adrian ang bigat ng pagkakaiba nila. Hindi niya gustong pilitin ang sarili niya sa mundong ayaw naman siyang tanggapin ng buo. Gayunman, pinili pa rin ni Adrian na manatili. Pinili niyang umunawa, maghintay at maniwala na baka magbago pa ang pananaw ni Bianca. Sa kabilang banda, si Bianca ay patuloy na nilalamon ng mga boses sa paligid niya. Boses ng pamilya, ng kaibigan, ng mundong nagsasabing mali ang pagpili niya. Hindi pa niya tinataboy si Adrian, pero unti-unti na niyang itinutulak palayo ang lalaki sa pamamagitan ng mga salitang mababa, biro na may lason at mga desisyong laging inuuna ang hiya kaysa sa respeto. Hindi pa sumasabog ang lahat, ngunit malinaw na may papalapit na banggaan. Sa bawat araw na lumilipikas, mas lumalalim ang sugat na hindi nila pinapangalanan. At sa katahimikan ng mga sandaling iyon, nagsisimula ng mabuo ang isang desisyong babago sa buhay nilang dalawa. Mas lalong naging mabigat ang paligid para kay Bianca nang tuluyan nang pumasok sa eksena ang kanyang pamilya. Isang hapunan sa bahay ng mga Alonso ang naging simula ng mas malinaw na pagtutol. Sanay ang pamilya niya sa mga usapang negosyo, sa mga bisitang may apelyidong kilala sa industriya, at sa mga planong palaging may kasamang numero at tubo. Nang mabanggit ni Bianca ang pangalan ni Adrian sa mesa, saglit na tumahimik ang lahat. Hindi galit ang unang reaksyon ng ama niya, kundi pagtataka. Tahimik nitong tinanong kung ano ang ginagawa ng lalaki sa buhay. Nang sabihin ni Bianca na mason si Adrian, may dumaan na mabilis na sulyap sa pagitan ng kanyang mga magulang. Sapat para maramdaman niyang may mali. Hindi nila agad pinigilan si Bianca, pero malinaw ang direksyon ng usapan. Sinabi ng ama niya na mahalaga ang pag-ibig, ngunit mas mahalaga ang kinabukasan. Idinagdag ng ina niya na mahirap magsimula ng pamilya kung magkaiba ang mundong ginabalawan. Walang direktang panlalaip, ngunit bawat salita ay may bigat na unti-unting pumipiga sa konsensya ni Bianca. Sa gabing iyon, umuwi siyang tahimik, bitbit ang mga salitang paulit-ulit na umuukil-kil sa isip niya. Hindi niya ipinagtanggol si Adrian. Sa halip, pinili niyang manahimik, at sa katahimikang iyon, unti-unting tumimo ang pagdududa. Hindi rin naging magaan ang paligid ni Adrian, kahit hindi diretsahang pinapakita. Sa construction site, may mga kasamahang nakakaalam ng relasyon nila ni Bianca. May ilan na humahanga sa kanya, pero may ilan ding nagbibiruan na tila may halong panghuhusga. May nagsabi minsan na mahirap daw talagang makipagsabayan sa mga taong ipinanganak na mayaman. Ngumiti lang si Adrian at itinuloy ang trabaho. Sanay na siya sa ganoong mga salita. Ang hindi niya sanay ay ang makita ang pagbabago sa mata ng babaeng mahal niya.
Sa mga kaibigan ni Bianca, lalong naging lantad ang opinyon. Sa tuwing nagkakasama-sama sila, palaging may pasaring. May nagtatanong kung hindi ba raw napapagod si Bianca sa ganung setup. May nagsasabing sayang ang oras niya sa lalaking hindi naman makakasabay sa lifestyle nila. Sa una, sinasagot ni Bianca ang mga iyon ng may ngiti. Sinasabing masaya siya. Ngunit habang tumatagal, mas kaunti na ang sagot niya, mas mahaba ang katahimikan niya. Unti-unti, ang mga salitang iyon ay nagiging katotohanan sa isip niya. May isang pagkakataon na sinama ni Bianca si Adrian sa isang birthday celebration ng kaibigan niya sa isang eksklusibong lugar. Hindi komportable si Adrian, pero pinilit niyang mag-adjust. Maayos ang suot niya, simple ngunit malinis. Sa umpisa, maayos ang pakikitungo ng mga tao. Ngunit habang tumatagal ang gabi, may mga tanong na lumalabas. Mga tanong na tila inosente, pero may tinatagong sukatan. Tinanong siya kung ano ang balak niya sa buhay. Kung hanggang kailan siya magtatrabaho sa construction. Kung may balak ba siyang magnegosyo. Sumagot si Adrian ng maayos. Walang depensa, walang yabang. Ngunit ramdam niya ang paghahambing. Ang tahimik na pagsukat kung saan siya nababagay. Sa isang sulok ng lugar, narinig ni Adrian ang dalawang kaibigan ni Bianca na nag-uusap. Hindi nila alam na malapit siya. Sinabi ng isa na panandalian lang daw ang relasyon. Na sigurado raw maghahanap din si Bianca ng mas ka-level niya. Hindi siya nagalit. Sa halip, may malamig na kirot na dumaan sa kanya. Hindi dahil sa sinabi ng iba, kundi dahil alam niyang may bahagi ni Bianca na naniniwala ring doon. Pag-uwi nila, mas tahimik si Bianca kaysa dati. Halatang may iniisip. Nang subukan ni Adrian na magbiro para gumaan ang loob niya, hindi ito umubra. Sa halip, napatanong si Bianca kung masaya ba talaga si Adrian sa buhay niya. Kung hindi ba siya nangangarap ng higit pa. Hindi niya alam na ang tanong niyang iyon ay parang pagdududa sa pagkaao ng lalaki. Sinagot ni Adrian na oo. May mga pangarap siya. Pero hindi niya hinahabol ang mga iyon para patunayan ang sarili niya sa iba. Sinabi niyan ang mahalaga ay marangal siyang nabubuhay. Ngunit sa pandinig ni Bianca, hindi sapat ang sagot. Para sa kanya, ang pangarap ay dapat malinaw, may direksyon na pasok sa pamantayan ng mundo niya. Doon niya lalong naramdaman na magkaiba sila ng sukatan. Hindi pa niya kayang aminin, pero nagsisimula na siyang magtanim ng distansya. May mga araw na hindi niya agad sinasagot ang mga tawag ni Adrian. May mga imbitasyon na tinatanggihan niya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil mas madali para sa kanya ang umiwas kesa harapin ang salungatan. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Adrian. Pinili niyang huwag magtanong ng paulit-ulit, huwag magreklamo. Alam niya na ang pagpilit ay lalo lamang maglalayo kay Bianca. Sa loob niya, umaasa pa rin siyang malalagpasan nila ito. Hindi niya alam na sa bawat katahimikan at pag-iwas ni Bianca, mas lalo niyang hinahayaang manaig ang mga boses sa paligid kaysa sa tinig ng lalaking pinili niyang mahalin. Habang lumilipas ang mga araw, mas malinaw na ang direksyon ng mga pangyayari. Ang relasyon nila ay hindi na lang laban ng dalawang tao, kundi laban ng dalawang mundong ayaw magtagpo. At sa gitna ng mga bulong, opinyon, at inaasahan ng iba, unti-unting nawawala ang tinig ng pagmamahal na minsang naging sapat para sa kanilang dalawa. Dumating ang araw na matagal nang binubuo ng tensyon, kahit hindi ito malinaw na inaasahan ng dalawa. Isang okasyon iyon na pinili ni Bianca dahil mahalaga para sa kanya. Isang maliit, ngunit sosyal na pagtitipon na dinaluhan ng mga kaibigan niya, ilang kakilala ng pamilya, at mga taong sanay sa mamahaling usapan. Matagal siyang nag-isip kung isasama ba niya si Adrian. Sa huli, pinili niyang oo, hindi dahil buo ang loob niya, kundi dahil ayaw niyang magmukhang may itinatago. Ngunit sa desisyong iyon, hindi niya alam na doon magsisimulang tuluyang mabasag ang natitirang respeto sa pagitan nila. Maagang dumating si Bianca sa lugar. Maayos ang bihis, kumpiyansa ang kilos. Ilang sandali pa,
dumating si Adrian diretso mula sa trabaho. Hindi niya sinadyang maging ganoon ang itsura niya, pero wala na siyang oras para umuwi at magpalit. May alikabok pa ang pantalon niya, may bahid ng semento ang sapatos at bakas ang pagod sa mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bianca ang unang hapdi ng hiya. Hindi pa nagsisimula ang okasyon, pero pakiramdam niya ay nahuhusgahan na siya ng mga mata sa paligid. Tahimik na lumapit si Adrian at ngumiti, gaya ng dati. Ngunit hindi iyon nasuklian ng parehong lambing. Sa halip, agad siyang sinabihan ni Bianca na sana raw nagbihis muna siya. Mababa ang boses, pero matalim ang tono. Sinabi ni Adrian na wala na siyang oras at naisip niyang mas mahalaga ang makarating. Hindi na sumagot si Bianca. Pumalikod siya at iniwan ang lalaki sa gilid. Parang isang bisitang hindi niya lubos na kilala. Habang tumatagal ang gabi, mas dumadami ang mga taong lumalapit kay Bianca. May mga tanong, may mga biro, may mga tingin na hindi na niya kayang iwasan. Sa bawat paglingon niya kay Adrian na tahimik lang sa isang sulok, mas lalo siyang naiirita. Para bang ang presensya nito ay paalala ng isang desisyong ayaw na niyang panindigan. May isang kaibigan siyang lumapit at pabulong na nagtanong kung iyon na ba ang sinasabi niyang nobyo. Tumango si Bianca, pero walang pagmamalaki sa kilos niya. May halong pag-aalinlangan at pagkayamot. Hindi nagtagal, may isang sandali na nagtipon ang ilang tao sa paligid nila. May nagtanong kay Adrian tungkol sa trabaho niya. Maayos siyang sumagot. Mason siya, nagtatrabaho sa isang proyekto malapit doon. May sumunod na tanong kung matagal na ba siyang ganon at kung hanggang kailan niya balak manatili. Tahimik lang si Adrian, sinasabi ang totoo ng walang depensa. Ngunit sa gitna ng usapan, biglang sumingit si Bianca. Sa una, banayad lang ang tono niya. Sinabi niyang mason lang naman si Adrian at huwag na raw masyadong magtanong. Ngunit may halong tawa ang boses niya. Isang tawang pilit at may kasamang panlait. Sinundan iyon ng mamasalitang hindi na niya napigilan. Sinabi niyang pagod na siya sa paliwang na hindi raw lahat ng tao ay kayang makasabay sa mundong ginagalawan nila. Hindi siya sumigaw, pero sapat ang lakas ng boses niya para marinig ng mga tao sa paligid. Tumahimik ang lahat. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagtailang. Si Adrian ay nakatayo lamang sa harap ni Bianca. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Ramdam niya ang init ng mga tingin, ang bigat ng bawat salitang binitiwan ng babaeng mahal niya. Point. Sinabi pa ni Bianca na ayaw na niyang ipaliwanag ang sarili niya, na pagod na siyang ipagtanggol ang isang relasyon na malinaw namang mali sa mata ng lahat. Sa puntong iyon, hindi na niya namalayang dinudurog na niya ang dignidad ng lalaki sa harap ng maraming tao. May nagsubok na magbiro para gumaan ang sitwasyon, pero huli na. Ang mga mata ni Adrian ay hindi galit, hindi rin puno ng luha. May katahimikan doon na mas masakit kaysa sigaw. Dahan-dahan siyang huminga, saka tumango. Walang pagtatalo, walang pagtatanggol sa sarili. Kinuha niya ang helmet at bag na dala niya at sa harap ng lahat tahimik siyang tumalikod. Hindi siya pinigilan ni Bianca. Sa halip, naramdaman niya ang kakaibang gaan na para bang nabunutan siya ng tinik. Ngunit kasabay ng paglayo ni Adrian, may kung anong bumigat sa dibdib niya. Nakita niya ang mga tingin ng mga tao, hindi na paghanga, kundi pagtataka at bahagyang awa. May ilang nakatingin sa kanya na parang may tanong na hindi binibigkas. Ngunit pinili niyang huwag pansinin iyon. Sa isip niya, tama ang ginawa niya. Mas mabuti ng malinaw paysa magkunwari. Sa labas ng lugar, huminto sandali si Adrian. Narinig pa niya ang ingay sa loob, ang halakhakan na pilit bumabalik. Umupo siya sa gilid ng kalsada, tahimik na nag-iisip. Hindi siya galit kay Bianca. Sa halip may lungkot siyang naramdaman, hindi dahil iniwan siya, kundi dahil iniwan siya sa paraang hindi niya inakalang magagawa ng babaeng minahal niya. Samantala, sa loob, pilit na ibinalik ni Bianca ang dating anyo niya. Nakipag-usap, ngumiti, tumawa. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas,
mas malinaw ang pakiramdam na may nawala. Hindi pa niya alam kung ano iyon at hindi pa niya inaamin sa sarili na may nagawa siyang hindi na mababawi. Ang gabi ay nagtapos na parang walang nangyari sa paningin ng iba. Pero sa pagitan nila ni Adrian, doon tuluyang naghiwalay ang dalawang mundong minsan nilang sinubukang pagdugtungin. Kinabukasan ng gabing iyon, nagising si Bianca na may kakaibang katahimikan sa paligid. Walang mensahe sa telepono, walang tawag na humihinging paliwanag, walang presensyang kailangang harapin. Sa unang pagkakataong matapos ang mahabang panahon, wala na si Adrian sa umaga niya. Dati, may simpleng tanong kung kumain na ba siya, kung maayos ba ang tulog niya, o kung ingat ba siya sa lakad. Ngayon, wala. At sa halip na lungkot, ang unang pumasok sa isip ni Bianca ay ginhawa. Para bang natapos na ang isang problemang matagal na niyang iniiwasan. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Sa isip niya, malinaw ang naging desisyon kagabi. Tinapos niya ang isang relasyong hindi naman raw talaga babagay sa mundo niya. Nang tanungin siya ng mga kaibigan kung ano ang nangyari, simple lang ang sagot niya. Naghiwalay sila dahil magkaiba sila ng direksyon sa buhay. Walang drama sa tono, walang pagsisisi. Para sa kanya, iyon ang pinakamakatwirang paliwanag. Mas madali iyon kaysa aminin na pinili niya ang pride kaysa ang respeto. Si Adrian naman ay bumalik sa dati niyang routine na parang walang nagbago. Maagang gumising, nagtrabaho, umuwi ng tahimik. Ngunit sa loob niya malinaw ang bigat ng nangyari. Hindi siya nasaktan dahil iniwan siya, kundi dahil sa paraan ng pag-iwan. Sa kabila ng lahat, hindi siya nagalit. Tinanggap niya ang katotohanang may mga mundong hindi talaga magtatagpo kahit gaano mo pasubukan. Pinili niyang huwag magpadala sa emosyon at ibinaling ang sarili sa trabaho. Lumipas ang ilang araw na walang komunikasyon. Hindi nag-message si Bianca at hindi rin siya hinanap ni Adrian. Para kay Bianca, iyon ay patunay na tama ang desisyon niya. Sa isip niya, kung talagang mahal siya ng lalaki, gagawa ito ng paraan. Ngunit sa kaibuturan ng katahimikan, may mga sandaling bumabalik sa kanya ang alaala ng katahimikan ni Adrian, nang dignidad nitong umalis ng walang eksena. At sa mga sandaling iyon, may bahagyang kirot na pilit niyang tinatabunan ng mga bagong plano at bagong kasama. Unti-unti, sinimulan ni Bianca ang buhay na mas akma raw sa kanya. Mas madalas na siyang lumabas kasama ang mga kaibigan. Mas piniling dumalo sa mga event na may parehong antas ng pamumuhay. May mga bagong kakilala, may mga lalaking mas presentable sa paningin ng pamilya niya. At sa tuwing may magtatanong tungkol kay Adrian, may bahagyang ngiti siyang ibinibigay, parang isang karanasang tapos na at hindi na kailangang balik-balikan. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandaling hindi niya inaasahan. Kapag nakakakita siya ng construction site, habang nasa loob ng sasakyan, may kung anong bumabalik sa isip niya. Kapag may naaamoy siyang kape na katulad ng sa maliit na coffee shop na pinagtatagpuan nila noon, may biglang katahimikang sumisingit sa dibdib niya. Ngunit agad niya yung itinataboy. Sa isip niya, hindi dapat panghinayangan ang isang bagay na hindi naman magdadala sa kanya kung saan niya gustong makarating. Si Adrian sa kabilang banda ay mas lalong naging abala. May mga desisyon ginawa siyang matagal na niyang pinag-iisipan. Hindi niya iyon ginawa para patunayan ang sarili niya kay Bianca, kundi para sa sarili niya. May mga taong nagsimulang lumapit sa kanya, mga taong matagal na siyang kilala sa ibang anyo ng buhay niya. Tahimik lang niyang hinarap ang mga ito. Walang ipinagmamalaki, walang ipinangangalandakan. Ang mga mata niya ay diretsyo na sa hinaharap, hindi na sa nakaraan. May isang gabi na hindi inaasahan ni Bianca, natatamaan siya ng konsensya. Mag-isa siyang umupo sa loob ng mamahaling bar na papalibutan ng ingay at tawanan. Ngunit pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. May lalaking kausap siya, maayos, presentable, may trabaho na ikatutuwa ng pamilya niya. Ngunit habang nagsasalita ito, napansin niyang hindi siya nakikinig. Ang isip niya ay nasa isang tahimik na sulok.
kung saan may lalaking hindi kailanman nagtaas ng boses. Ngunit mas malinaw pa kaysa sa lahat ang ipinakitang respeto. Inalog niya ang ulo niya at pilit na bumalik sa kasalukuyan. Sinabihan niya ang sarili na huwag maging marupok. Hindi niya maaaring balikan ang isang desisyong ginawa niya ng buo ang loob. Sa mundo niya, ang pag-amin ng pagkakamali ay kahinaan. At hindi siya pinalaki para maging mahina. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan nang naging malinaw ang hiwalayan nila. Wala nang balitang dumating. Wala nang daang nagtagpo. Para sa mga tao sa paligid, tapos na ang kwento nila. Isang relasyon na hindi nag-work dahil sa pagkakaiba ng estado. Isang pangkaraniwang pangyayari sa mundong ginagalawan ni Bianca. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may dalawang taong magkaibang direksyon ang tinatahak. Ang isa ay naniniwalang iniwan niya ang isang problemang hindi niya kayang dalhin. Ang isa naman ay tinanggap na ang pagmamahal ay hindi sapat kung walang respeto. At sa desisyong iyon, nagsimula ang landas na maghahatid sa kanila sa isang katotohanan darating sa panahong hindi na kayang takbuhan ng kahit sinong nagkunwari na tama ang pinili. Sa mga araw na sumunod matapos ang tuluyang paghihiwalay, lalong naging tahimik ang buhay ni Adrian sa paningin ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang isang mason. Pareho pa rin ang rutina, pareho ang oras ng gising, pareho ang itsura sa construction site. Walang bakas ng pagbabago sa kilos niya, walang senyales na may iniwang sugat ang nangyari. Ngunit sa likod ng katahimikan niyan iyon, may mga desisyong unti-unting isinasakatuparan, mga hakbang na matagal na niyang pinaghandaan, ngunit hindi niya kailanman ibinahagi kahit kanino. May isang hapon na matapos ang trabaho, hindi na dumiretso si Adrian pauwi gaya ng nakasanayan. Sa halip, sumakay siya sa isang sasakyang matagal nang naghihintay sa di kalayuan ng construction site. Hindi ito bago sa kanya. Ngunit sinasadya niyang ilayo ang ganitong eksena sa mata ng mga taong nakakakilala sa kanya roon. Sa loob ng sasakyan, tahimik siyang umupo, hinubad ang helmet at bahagyang ipinikit ang mga mata. Wala siyang iniisip na patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. Ang desisyong iyon ay para sa sarili niyang kapayapaan. Hindi alam ng marami na ang pagiging mason ni Adrian ay isang personal na pagpili. Matagal na niyang piniling mamuhay sa paraang simple, malapit sa mga ordinaryong tao, at malayo sa mga titulong hindi naman niya hinahangad na ipagmalaki. Sa mata ng ilan, kakaiba ang desisyong iyon. Ngunit para kay Adrian, mahalaga ang makita ang mundo ng walang distansya, ang makilala ang tao batay sa ugali at hindi sa estado. Kaya niya piniling magtrabaho sa construction, makihalubilo at maranasan ang hirap na hindi niya kailanman ikinahiya. Sa mga pagpupulong na lihim niyang dinadaluhan, iba ang anyo niya, maayos ang bihis, diretso ang tindig, malinaw ang pananalita. Ang mga taong kaharap niya ay nakikinig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Siya ang nagpapatakbo ng isang lumalaking kumpanya na matagal nang itinatag ng kanyang pamilya. Hindi siya ang tipo ng leader na mahilig mag-utos. Tahimik siyang nagdedesisyon, malinaw ang prinsipyo, at palaging inuuna ang kapakanan ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya. May mga taong minsan nang nagtanong kung bakit niya piniling itago ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya kailanman sinagot ng detalyado ang tanong na iyon. Para sa kanya, sapat na ang malaman niyang ginawa niya iyon para makita ang katotohanan. Ang katotohanang hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng tumatanggap ay handang umunawa kapag nawala ang pakinabang. At sa karanasang iyon, malinaw sa kanya ang aral na minsang mas masakit matutunan sa personal. Samantala, sa mundo ni Bianca, tuloy ang buhay na parang walang iniwang bakas ang nakaraan. Abala siya sa mga social events, sa mga usapang may kinalaman sa negosyo ng pamilya, at sa mga bagong kakilalang mas tanggap ng mga taong nasa paligid niya. Ngunit sa kabila ng ingay, may mga sandaling bigla siyang napapatahimik. May mga sandaling pakiramdam niya ay may kulang kahit ayaw niyang tukuyin kung ano iyon. Isang araw,
Nakarinig si Bianca ng balita mula sa isang kakilala ng pamilya. May nabanggit itong bagong pangalan sa industriya. Isang batang CEO na tahimik, ngunit mabilis ang pag-angat ng kumpanya. Hindi niya binigyang pansin iyon noong una. Sanay siyang makarinig ng mga ganoong balita. Ngunit may kung anong pamilya sa apelyedong nabanggit. Isang apelyedong hindi niya agad maikabit sa isang alaala. Hindi pa niya alam na ang pangalang iyon ay malapit nang magbukas ng mga sugat na akala niya ay tuluyan ng naghilom. Sa ngayon, ang alam lang niya ay may kung anong pagbabago sa paligid. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. At sa kabilang dulo ng lungsod, si Adrian ay tahimik na naghahanda, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa mga responsibilidad na matagal niyang isinantabi. Hindi niya hinangad na ipakita ang tunay niyang estado sa harap ni Bianca. Hindi niya planong ipamukha ang katotohanan. Ngunit alam niyang darating ang panahong magtatagpo ang dalawang mundong minsan nang naghiwalay. Hindi niya iyon hiniling, ngunit handa siyang harapin kapag dumating. Dahil para sa kanya, ang tunay na lakas ay hindi nasa kakayahang manginsulto pabalik, kundi sa kakayahang manatiling buo kahit matapos maliitin. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging malinaw kay Adrian ang dahilan kung bakit hindi niya pinagsisihan ang mga naranasan niya bilang isang ordinaryong manggagawa. Doon niya nakita ang tunay na anyo ng mga tao. Doon niya natutunang hindi lahat ng pagmamahal ay may kasamang respeto at hindi lahat ng iniwang relasyon ay pagkatalo. Ang ilan ay paghahanda lamang sa mas malinaw na katotohanang paparating. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Bianca, isang araw na nagsimula lang bilang karaniwan sa mundo niyang puno ng schedule at formalidad. May imbitasyon ang pamilya niya sa isang corporate event na dinaluhan ng mga negosyante, investors at ilang bagong pangalan sa industriya. Hindi siya gaanong interesado noong una. Ngunit iginiit ng ama niya na mahalagang makita at makilala ang mga bagong lider ng negosyo. Para kay Bianca, isa lang iyon sa maraming obligasyong kailangan niyang gampanan bilang anak ng isang kilalang pamilya. Maayos ang bihis niya ng gabing iyon, elegante at kumpiyansa, sanay sa mga ganitong pagtitipon. Pagpasok pa lang niya sa venue, sinalubong na siya ng mga pamilyar na mukha. Mga ngiting may kasamang kalkulasyon, at mga usapang umiikot sa numero at impluwensya. Tahimik lang siyang nakikihalubilo, nakangiti, nakikinig, hanggang sa may isang pangalan na binanggit sa entablado. Isang batang CEO raw na tahimik ngunit may malakas na presensya sa industriya. Isang taong bihirang makita sa ganitong okasyon, ngunit ngayon lang nagpakita sa publiko. Hindi agad pumasok sa isip ni Bianca ang kahalagahan noon. Ngunit nang magsumulang pumalakpak ang mga tao at bumukas ang pinto sa gilid ng entablado, may kung anong humigpit sa dibdib niya. May lalaking pumasok, maayos ang tindig, simple ngunit elegante ang suot. Hindi siya talaniti, hindi rin mayabang. Diretso ang lakad, kalmado ang mukha. Sa unang tingin, may kung anong pamilyar, ngunit hindi agad iyon kinilala ng isip ni Bianca. Habang papalapit ang lalaki sa harap, unti-unting lumilinaw ang anyo. Ang tindig, ang katahimikan, ang paraan ng pagtingin sa paligid. At sa isang iglap, tila huminto ang mundo ni Bianca. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang lalaking nakatayo sa harap, tinatawag na yon bilang CEO ng isang malaking kumpanya, ay walang iba kundi si Adrian. Hindi agad nag-react ang katawan niya. Ang mga palakpak sa paligid ay tila malayo. Ang mga salitang binibigkas ng host ay parang nagiging alinaw-naw lang sa hangin. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang mukha ng lalaking mistulang niyang tinaboy, minsan niyang pinahiya, minsan niyang inisip na hindi karapat-dapat sa mundong ginagalawan niya. Ngunit naroon siya ngayon. Hindi bilang mason, hindi bilang lalaking tahimik sa isang sulok, kundi bilang isang taong tinitingala ng lahat.
Si Adrian ay tumayo sa harap ng walang bakas ng yabang. Ang boses niya ay kalmado, malinaw, walang pilit. Nagsalita siya tungkol sa mga plano ng kumpanya, sa halaga ng tao sa likod ng bawat proyekto, at sa paniniwala niyang ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kita, kundi sa respeto. Habang nagsasalita siya, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Bianca. Bawat salitang binibitawan ni Adrian ay tila bumabalik sa mga alaala ng mga salitang binitiwan niya noon. Sa gitna ng usapan, may mga taong lumingon kay Bianca. May mga matang nagtataka. May mga mukhang tila may napagtanto. Hindi pa man nila alam ang buong kwento. May pakiramdam na may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Si Bianca ay nanatiling nakaupo, tuwid ang likod, ngunit ramdam ang panginginig sa loob. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inisip na ganito darating ang katotohanan. Matapos ang programa, nag-umpisang maglapitan ang mga bisita kay Adrian. Isa-isang bumabati, nagpapakilala, humihingi ng oras. At sa gitna ng kumpol ng mga tao, nagtagpo ang mga mata nila ni Bianca. Walang ngiti sa mukha ni Adrian, wala ring galit. Isang maiklig sulyap lang, sapat para ipaalala sa kanya ang lahat ng iniwan at binitawan niya. Si Bianca ay napalunok, pilit hinahanap ang composure na sanay siyang ipakita, ngunit na yon ay tila hindi sapat. May ilang sandali na nagkalakas loob siyang lumapit. Dahan-dahan siyang sumingit sa mga tao. Bawat hakbang ay may bigat. Nang nasa harap na siya ni Adrian, sandaling tumigil ang oras. Hindi siya agad nakilala ng lalaki bilang dating nobya sa harap ng lahat. Ngunit nang magsalita siya at banggitin ang pangalan niya, tumingin si Adrian sa kanya ng mas malinaw. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya ngimiti. Tumango lang siya, parang isang kakilalang matagal nang hindi nakita. Walang panunumbat sa mga mata niya. Ngunit mas masakit iyon kaysa sa galit. Dahil doon, mas lalong naramdaman ni Bianca ang pagbagsak ng katotohanan. Ang lalaking minsan niyang minamaliit ay naroon na ngayon, buo, matatag, at hindi na siya bahagi ng mundo nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Bianca na mali ang lahat ng naging sukatan niya. Ang mundo pala'y ay may mga taong tahimik lang, hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil hindi nila kailangang ipagsigawan iyon. At sa harap ng mga taong humahanga ngayon kay Adrian, naramdaman niyang lumiit siya, hindi dahil sa estado, kundi dahil sa sariling desisyon. Habang nagpapatuloy ang gabi, napiling nakaupo si Bianca, pinagmamasdan si Adrian mula sa malayo. Ang bawat ngiti ng mga tao sa paligid niya, ang bawat kamay na inaabot sa kanya, ay parang paalala ng pagkakataong sinayang niya. At sa unang pagkakataon, mula nang maghiwalay sila, hindi niya napigilang tanungin ang sarili kung tama ba talaga ang pinili niya, o kung huli na ang lahat para baguhin ang isang katotohanang siya mismo ang lumikha. Matapos ang gabing iyon, hindi na bumalik sa dati ang takbo ng isip ni Bianca. Kahit anong pilit niyang ituloy ang nakasanayang buhay, may lamat na ang bawat araw. Ang mga ingay ng lungsod, ang tawanan sa mga sosyal na lugar, ang mga usapang dati nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa, ngayon ay tila mababaw at walang laman. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, bumabalik ang imahe ni Adrian sa entablado, ang tindig na kalmado, ang boses na malinaw, at ang paraan ng paggalam ng lahat sa kanya. Hindi iyon ang Adrian na iniwan niya sa gilid ng kalsada matapos ang gabing pinahiya niya ito. Iyon ay isang Adrian na buo, matatag, at hindi na kailangang ipaglaban ang sarili. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang napansin ang mga bagay na dati ay binabalewala niya. Sa mga pulong ng pamilya, naririnig niya ang papuri sa batang CEO na mabilis ang pag-angat ng kumpanya. Sa mga balita, nababanggit ang mga proyekto nito, ang maayos na pakikitungo sa mga empleyado at ang kakaibang prinsipyo nitong inuuna ang tao bago ang kita. Sa bawat banggit ng pangalan ni Adrian, may kung anong humihigpit sa dibdib ni Bianca. Hindi na niya maikaila sa sarili na mali ang naging paghusga niya
At ang mali ay hindi maliit na pagkukulang, kundi isang desisyong binaliwala ang dignidad ng isang taong nagmahal sa kanya ng tahimik. Nagsimula siyang magbalik tanaw. Naalala niya ang mga unang araw nila sa coffee shop, ang katahimikan ni Adrian na hindi kailanman nagmistulang kahinaan. Naalala niya ang mga pagkakataong pinili nitong manahimik kaysa sumagot, ang mga sandaling mas pinili nitong umunawa kaysa ipaglaban ang sarili. Noon, inakala niyang kawalan iyon ng ambisyon. Ngayon, malinaw sa kanya na iyon pala ang tunay na lakas. Ang lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Ang kumpiyansang hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Habang tumatagal, mas linaw ang isang katotohanan na masakit niyang tinatanggap. Hindi si Adrian ang kulang. Siya ang kulang sa pag-unawa. Hindi dahil mason si Adrian, kaya hindi siya bagay sa mundo niya, kundi dahil masyado siyang nakulong sa ideya ng estado at imahe. Napagtanto niya na ang tunay na dahilan kung bakit niya itinaboy ang lalaki ay hindi dahil sa trabaho nito, kundi dahil sa takot niyang maibaba ang sarili niya sa paningin ng iba. At sa takot na iyon, pinili niyang sirain ang isang taong hindi kailanman nagpakita ng kahinaan sa harap niya. May mga gabing hindi na siya makatulog. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sarili niyang boses noong gabing iyon ng panlalait. Ang mga salitang binitiwan niya na ngayon ay tila bumabalik na may kasamang bigat. Hindi niya kinaya ang katotohanang ang lalaking pinahiya niya ay mas may dignidad kaysa sa lahat ng ipinagmamalaki niya noon. At sa bawat sandaling naiisip niya iyon, mas lalo siyang nilalamon ng pagsisisi. Sinubukan niyang magpanggap na wala lang iyon. Sinubukan niyang ituloy ang pakikipagkilala sa mga lalaking pasado sa pamantayan ng pamilya niya. Ngunit sa bawat usapan, ramdam niyang wala siyang koneksyon. Wala ang katahimikan, wala ang pakiramdam na may taong handang umunawa kahit wala siyang ipakitang perpekto. Unti-unti niyang naintindihan na ang hinahanap niya ay hindi estado, kundi respeto. At ang respeto na iyon ay matagal na niyang tinapakan. May isang hapon na mag-isa siyang umupo sa loob ng sasakyan, nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa labas, may construction site. Nakita niya ang mga manggagawang abala sa trabaho, pausan, marumi ang damit, ngunit may kanya-kanyang layunin. Bigla niyang nahalala si Adrian sa ganitong kanyo, kung paano niya ito tinitigan noon na may halong hiya at iritasyon. Ngayon, ang eksenang iyon ay nagdala sa kanya ng luha na matagal na niyang pinipigilan. Doon niya tuluyang inamin sa sarili na mali siya, lubos, walang palusot. Hindi na niya kinaya ang bigat. Sinimulan niyang itanong sa sarili kung may karapatan pa ba siyang magsisi. Kung may karapatan pa ba siyang humingi ng tawad matapos ang lahat. Alam niyang hindi sapat ang pagsisisi kapag huli na ang lahat. Ngunit alam din niyang hindi siya magkakaroon ng kapayapaan kung mananatili siyang tahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-isip kung ano ang sasabihin ng iba. Ang iniisip niya na lang ay kung paano niyang haharapin ang sariling konsensiya. Habang si Adrian ay patuloy na tinatahak ang landas na pinili niya nang walang lingon sa nakaraan, si Bianca naman ay naiwan sa gitna ng katotohanang hindi niya kayang takbuhan. Ang mundo na dati nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa ay ngayon ay nagiging salamin ng mga pagkukulang niya. At sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanya na ang pagsisisi ay hindi parusa mula sa ibang tao, kundi bunga ng sariling desisyon. Sa puntong iyon, alam ni Bianca na may kailangan siyang gawin, hindi para ibalik ang isang relasyon, kundi para harapin ang katotohanang matagal niyang tinanggihan. Ang tanong na lang ay kung handa ba siyang tanggapin ang sagot, kahit pa iyon ay hindi pabor sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Bianca matapos ang mga gabing halos hindi siya makatulog. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanya na hindi sapat ang pagsisisi kung mananatili lamang iyon sa loob ng dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang magiging tugon ni Adrian o kung may puwang pa ba siyang kausapin ito.
Ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para harapin ang isang pagkakamaling matagal niyang tinakbuhan. Hindi siya dumaan sa mga taong pwedeng magpakilala sa kanila muli. Hindi siya gumamit ng koneksyon ng pamilya o impluensya. Sa halip, pinili niyang dumiretso sa opisina ng kumpanyang pinamumunuan ni Adrian bilang isang ordinaryong bisita. Maayos ang bihis niya, ngunit walang labis na pagpapakita. Sa unang pagkakataon, hindi niya inisip kung ano ang iisipin ng mga tao sa paligid, kundi kung paano niya haharapin ang lalaking minsan niyang minamaliit. Tahimik ang lobby ng gusali. Malinis, simple, walang yabang. Habang hinihintay siya ng receptionist, may kung anong kumurot sa dibdib ni Bianca. Naalala niya kung paanong si Adrian ay tahimik ding pumasok sa mga lugar na hindi niya kailanmang ipinagmamalaki ang sarili. Ngayon, siya naman ang naroon, dala ang bigat ng nakaraan. Hindi nagtagal, ipinatawan siya sa loob. Sa pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Adrian na nakaupo sa likod ng mesa, abala sa papeles. Maayos ang tindig, kalmado ang kilos. Nang magtama ang paningin nila, walang gulat sa mukha ng lalaki. Parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Tumayo si Adrian at bahagyang tumango. Tanda ng paggalang, ngunit walang lambing, walang galit. Nagpakilala si Bianca, bagamat alam niyang hindi na yon kailangan. Uminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi niya inihanda ang mga salita. Wala siyang dinalang paliwanag na magpapalambot ng sitwasyon. Ang tanging dala niya ay ang katotohanan. Sinabi niyang mali siya. Hindi kalahati, hindi bahagya, kundi lubos. Inamin niya na pinili niya ang pride kaysa respeto, ang imahe kaysa sa tao. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Hindi rin niya binanggit ang impluwensiya ng pamilya o kaibigan. Inako niya ang buong bigat ng ginawa niya. Tahimik na nakinig si Adrian. Hindi siya sumingit, hindi rin nagpakita ng emosyon. Hinayaan niyang matapos si Bianca. Hinayaan niyang mailabas ang matagal ng kinikimkim. Nang tumahimik ang dalaga, saka siya nagsalita. Kalmado ang boses, walang panunumbat. Sinabi niyang matagal na niyang tinanggap ang nangyari. Na hindi siya nagalit, ngunit nasaktan siya. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil nawala ng respeto ang paraan ng pag-alis. Doon niya ipinaliwanag ang matagal na hindi alam ni Bianca. Sinabi niyang ang pagiging mason ay hindi kahirapan para sa kanya, kundi isang pagpili. Isang paraan upang makita ang mundo sa tunay nitong anyo, walang titulo, walang distansya. Sinabi niyang gusto niyang makilala ang mga tao batay sa ugali nila kapag wala silang nakikitang pakinabang. At sa relasyon nila, doon niya nakita ang isang katotohanang masakit, ngunit mahalagang malaman. Na ang pagmamahal ay madaling ipahayag kapag maginhawa ang sitwasyon, ngunit nasusubok kapag may kaakibat na hiya. Hindi niya sinabi iyon para saktan si Bianca. Wala ring intensiyong ipamuka ang tagumpay niya. Ipinahayag lamang niya ang dahilan, dahil naroon na ang tanong at panahon na para sagutin ito. Sinabi niyang hindi niya kailanman hinangad na ilantad ang tunay niyang estado sa kanya. Dahil ang mahalaga noon ay hindi kung sino siya sa papel, kundi kung paano siya tinatrato bilang tao. Napayuko si Bianca. Wala na siyang maipangangatwiran. Sa bawat salitang binibitawan ni Adrian, mas malinaw ang aral na dapat sana ay matagal na niyang natutunan. Humingi siya ng tawad, hindi bilang dating nobya, kundi bilang isang taong nagkamali sa paghusga sa kapwa. Hindi siya humiling ng ikalawang pagkakataon. Hindi siya nagsabing mahal pa niya ang lalaki. Ang hiling lang niya ay patawarin siya, kahit bilang tao lamang. Tumango si Adrian. Sinabi niyang tinatanggap niya ang paghingi ng tawad, hindi dahil nakalimutan niya ang nangyari, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit sa buhay niya. Ngunit nilinaw niya rin na ang pagtanggap ng tawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. May mga bagay na kapag nasira, hindi na dapat piliting buuin muli. Hindi iyon parusa, kundi hangganan.
Sa sandaling iyon, may kirot na dumaan sa dibdib ni Bianca. Ngunit tinanggap niya iyon ng walang pagtutol. Alam niyang tama si Adrian. Ang respeto ay hindi binubuo kapag huli na ang lahat. Tumayo siya, nagpasalamat at humingi ng paumanhin sa huling pagkakataon. Bago siya lumabas, tumingin siya kay Adrian. Hindi na bilang nobyo, kundi bilang isang taong may dignidad na minsan niyang nabigong igalang. Habang palabas siya ng gusali, ramdam niya ang bigat, ngunit may kakaibang gaan din. Hindi dahil may nabawi siya, kundi dahil sa wakas ay hinarap niya ang katotohanan ng walang pagtatago. Sa likod niya, si Adrian ay bumalik sa trabaho, tahimik, buo at malinaw ang hangganang itinakda. At sa pagitan nila, natapos ang huling pagsubok ng isang kwentong minsang nagsimula sa simpleng pagmamahal. Ngunit nagtapos sa isang aral na hindi malilimutan ng sino mang marunong tumingin lampas sa estado ng buhay. Paglabas ni Bianca mula sa gusali, hindi siya agad sumakay sa sasakyan. Tumigil siya sandali sa gilid ng bangketa, pinagmamasdan ang mga taong abala sa kani-kanilang lakad. May mga empleyadong papasok, may lalabas, may nagmamadali, may kalmado. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pangangailangang maging bahagi ng mas mataas na antas ng lahat ng ito. Ang naramdaman niya ay pagiging tao lamang, isang taong nagkamali at humarap sa bunga ng sariling desisyon. Sa loob ng opisina, nanatiling tahimik si Adrian matapos umalis si Bianca. Umupo siya muli sa likod ng mesa. Tiningnan ang mga dokumentong nasa harap niya, ngunit hindi agad nakapagbasa. Hindi dahil may pagdadalawang isip siya, kundi dahil nais niyang tiyakin sa sarili ang hangganang itinakda niya. Alam niyan ang pagtanggap ng tawad ay tama, ngunit ang pagbabalik sa dati ay hindi. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil may mga sugat na hindi na dapat balikan. Kahit pa may kakayahan kang magpatawad, hindi niya kinakailangan ng oras para mag-isip ng sagot. Matagal na niyang alam ang pasya. Ang respeto, kapag minsang winasak sa harap ng maraming tao, ay hindi na dapat subukang buuin sa pribadong usapan. Para kay Adrian, ang pag-ibig ay hindi dapat ikinakatwiran laban sa dignidad. Mas pinili niyang panatilihin ang kapayapaan kaysa bumalik sa isang relasyong may anino ng nakaraan. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang direksyon ng buhay nila. Si Adrian ay mas naging abala sa mga proyekto ng kumpanya. Hindi siya nagbago sa pakikitungo sa mga tao sa paligid niya. Pareho pa rin ang prinsipyo, pareho ang kababaang loob. May mga empleyadong hindi pa rin alam ang buong kwento ng pinagmulan niya at hindi niya rin iyon ipinilit ipaalam. Para sa kanya, sapat na ang malaman niyang ang pamumuno ay hindi nangangailangan ng kwento ng sakripisyo upang igalang. Si Bianca naman ay bumalik sa bahay na may tahimik na loob. Hindi niya ikinuwento sa pamilya ang pag-uusap nila ni Adrian. Hindi niya yun itinago dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang ito ay isang bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Sa mga hapunan, mas tahimik siya kaysa dati. Mas nakikinig, mas nag-iisip. Ang mga usapang dating kinagigiliwan niya ay ngayon ay sinusuri na niya ng mas malalim. May mga kaibigan siyang nagtanong kung nakausap na ba niya si Adrian. Hindi siya nagdetalye. Sinabi lang niyang tapos na ang lahat. At iyon ay sapat na sagot. Hindi na niya hinangad na magmukhang tama sa mata ng iba. Ang mahalaga na lang sa kanya ay ang katotohanang hinarap niya ang pagkakamali niya nang walang talusot. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang tinatanggap na ang pagsisisi ay hindi daan para mabawi ang nakaraan, kundi gabay para hindi na maulit ang parehong pagkakamali. May isang hapon na dumaan si Bianca sa parehong coffee shop na minsang naging simula ng kwento nila. Umupo siya sa isang sulok, tahimik at umorder ng kape. Walang kasamang alaala ng kilig, walang inaasahang pagdating. Tiningnan niya ang paligid at napangiti sa sarili. Doon niya napagtanto na ang lugar ay hindi nagbabago, pero ang tao ay maaaring magbago kung handang matuto. At sa sandaling iyon, hindi niya hinangad na bumalik ang dati,
kundi maging mas maayos ang susunod. Si Adrian, sa kabilang banda, ay patuloy na tinatahak ang landas na pinili niya. May mga pagkakataong naaalala niya si Bianca, hindi bilang sugat, kundi bilang bahagi ng aral. Hindi niya iyon kinapuotan, hindi rin niya iyon pinanghinayangan. Para sa kanya, may mga taong dumarating upang ipakita kung ano ang dapat mong pahalagahan. At may mga taong umaalis upang ipaalala kung ano ang hindi mo dapat isuko. Sa isang pulong ng kumpanya, binanggit ni Adrian ang kahalagahan ng kultura ng respeto. Sinabi niya na ang tunay na yaman ng isang organisasyon ay ang paraan ng pagtingin nito sa bawat tao, anuman ang posisyon. Walang nakakaalam na ang mga salitang iyon ay hinubog ng personal na karanasan. Ngunit sa bawat nakinig, may bigat ang mensahe dahil hindi iyon galing sa libro, kundi sa buhay. Sa paglipas ng mga linggo, malinaw na ang desisyong ginawa nila ay tama para sa pareho. Si Bianca ay natutong sukatin ang tao, hindi sa estado, kundi sa asal. Si Adrian ay pinatunayang ang katahimikan ay hindi kahinaan at ang paglayo ay minsan ding anyo ng lakas. Walang nagwagi, walang natalo. May mga aral lamang na natutunan sa tamang panahon. At sa puntong iyon, ang kwento nila ay hindi na tungkol sa pagbabalikan, kundi tungkol sa pag-usad. Sa paggalang sa mga hangganang itinakda at sa pagtanggap na ang ilang desisyon kahit masakit ay kinakailangan upang manatiling buo ang sarili. Lumipas ang mga buwan at tuluyang nag-iba ang anyo ng buhay nilang dalawa. Hindi dahil may nangyaring himala, kundi dahil pareho nilang piniling magbago sa tamang paraan. Hindi na muling nag-cruise ang landas ni Bianca at Adrian. At sa pagkakataong iyon, wala nang hinahanap na paliwanag ang tadhana. Ang bawat isa ay may direksyong pinili, malinaw at may aral na bitbit. Si Bianca ay hindi biglang naging perpekto. May mga araw pa ring bumabalik ang hiya at kirot kapag naaalala niya ang gabing pinahiya niya ang lalaking minsang minahal niya. Ngunit sa halip na takasan ang alaala, natutunan niyang harapin iyon bilang paalala. Paalala na ang mga salitang binibitawan, kahit gaano kabilis, ay may bigat na maaaring tumagal habang buhay. Unti-unti niyang binago ang sarili, hindi para patunayan ang anuman sa iba, kundi para maitama ang mali niyang sukatan ng halaga ng tao. Sa mga pagtitipon ng pamilya at kaibigan, napansin ng lahat ang pagbabago niya. Hindi na siya mabilis manghusga, hindi na rin siya mapagmataas sa pananalita. Mas pinipili niyang makinig kaysa magsalita. Kapag may ipinapakilalang tao sa kanya, hindi na niya unang itinatanong kung ano ang trabaho o apelyido, kundi kung paano ito mag-isip at makitungo. Hindi yon madali para sa isang taong pinalaki sa mundong may malinaw na ranggo. Ngunit pinili niyang pagdaanan ang proseso dahil alam niyang iyon ang tunay na sukatan ng paglago. May mga pagkakataong may lalaking nagpapakita ng interes sa kanya. May mga pasado sa pamantayan ng pamilya, may mayayaman, may titulo. Ngunit hindi na siya basta naaakit. Hindi dahil mataas ang pamantayan niya, kundi dahil mas malinaw na ngayon kung ano ang mahalaga. Hindi niya minamadali ang sarili. Hindi na siya natatakot mapag-isa dahil natutunan niyang mas masakit ang makasama ang maling tao kaysa maglakad mag-isa. Si Adrian naman ay patuloy na namuno sa kumpanyang may tahimik ngunit matatag na direksyon. Hindi siya naging simbolo ng paghihiganti o pagyayabang. Sa halip, naging halimbawa siya ng lider na hindi kailangang sumigaw upang pakinggan. May mga empleyadong minsan ay nakatrabaho niya sa construction site na ngayon ay bahagi ng mas malalaking proyekto ng kumpanya. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling, ngunit hindi rin niya ginawang puhunan ang nakaraan para mangibabaw sa iba. Sa mga pagpupulong, palagi niyang binibigyang diin ang dignidad ng bawat manggagawa. Para sa kanya, walang maliit na trabaho, walang mababang tao. Ang tanging mababa ay ang paniniwalang may karapatan kang maliitin ang kapwa dahil lang sa estado ng buhay. Hindi niya kailanman pinanggit ang personal na dahilan ng mga paniniwala niyang iyon.
Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ng mga nakikinig na iyon ay galing sa karanasan, hindi sa teorya. May isang araw na inimbitahan siyang magsalita sa isang programa tungkol sa responsableng pamumuno. Sa harap ng mga estudyante at batang profesional, sinabi niya ang isang bagay na tumatak sa marami. Na ang tunay na sutatan ng tao ay kung paano siya kumikilos kapag wala siyang kailangang patunayan. Na ang respeto ay hindi hinihingi kundi kusang ibinibigay kapag karapat-dapat. At higit sa lahat, na ang yaman at posisyon ay maaaring mawala, ngunit ang dignidad kapag nawala, mahirap nang buuin muli. Sa kabilang dulo ng lungsod, narinig ni Bianca ang balitang iyon. Hindi niya hinanak, ngunit dumating sa kanya sa pamamagitan ng isang kakilala. Hindi siya nasaktan. Sa halip, may tahimik na pag-unawa siyang naramdaman. Alam niyang ang mga salitang iyon ay totoo, at alam niyang minsan, siya ang naging halimbawa ng kabaligtaran. Ngunit sa halip na lamunin siya ng pagsisisi, ginamit niya iyon bilang lakas para ipagpatuloy ang pagbabago. Isang hapon, habang naglalakad si Bianca sa mataong kalsada, may nadaanan siyang batang lalaki na tumutulong sa ama nitong manggagawa. Marumi ang damit ng ama, pawisan, ngunit malinaw ang pag-aalaga at pagmamahal sa anak. Mumiti si Bianca at bahagyang yumuko upang makipag-usap sa bata. Walang halong hiya, walang pag-iwas. Sa simpleng sandaling iyon, napagtanto niyang malayo na ang narating niya mula sa dating siya. At sa wakas, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi na kailangang muling magtagpo ni Bianca at Adrian para masabing may katapusan ang kwento. Ang katapusan ay nasa mga aral na naiwan. Sa pagkatutong huwag maliitin ang tao dahil hindi mo alam ang buong kwento niya. Sa pag-unawang ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pagmamahal kundi pansariling pangangailangan lamang. At sa pagtanggap na ang ilang pagkakataon kapag sinayang ay hindi na dapat habulin kundi pagkunan ng aral. Ang kwento nila ay hindi tungkol sa pagbabalikan o paghihiganti. Ito ay kwento ng pagpili. Pagpiling igalang ang sarili. Pagpiling itama ang mali, at pagpiling huwag sukatin ang tao sa estado ng buhay. Dahil sa huli, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa suot, sa trabaho o sa yaman, kundi sa kung paano niya tinatrato ang kapwa kapag wala siyang mapapala. At iyon ang katotohanang minsang hindi kinaya ni Bianca. Ngunit kalaunan ay natutunan niyang yakapin.